Hi guys, so welcome back again sa ating trading practice using the gold versus US dollar. As you can see, nag-buy tayo ng multiple entries kasi nag-breakout yung ating resistance. And then, timing din na 9 p.m. Philippine time. So, kaya malakas yung volume. So, napabuy tayo ng multiple kasi confident tayo na tataas yung price. So, wala pang isang oras, meron na tayong 115 US dollars. So, kung sa piso yan, I think more than 5,000 na yan, di ba? So, saan tayo makakahanap ng trabaho na wala pang isang oras, meron tayong 5,000 pesos or more than 5,000 in not less than 1 hour. Okay? So, yan yung mga possibility na kikitain natin sa pag-trade dito sa gold versus US dollar. So, sa ngayon, nagpa-practice pa tayo kasi kailangan natin ma-enhance yung ating skills and then para maka-adjust tayo sa pabagong attitude ng market, no? So, hindi sa lahat ng oras mag-profit, no? Meron din tayong loss. Pero sa ating practice ngayon, I think almost profit tayo this month. Okay? I hope na makasurvive yung ating demo account kasi kailangan natin ma-flip yung account natin para at least ma-sure pag nasa live account, may assurance tayo na makasurvive yung ating live account or yung mga hard-earned money natin. So, kailangan natin i-protektahan yon. So, before tayo mag-live account, kailangan natin mag-practice sa demo. Okay? So, in second trade natin, nagpa-buy ulit tayo ng multiple entries. Kasi, tataas pa yung price ng gold kaya nag-buy tayo. Okay? So, tanda rin ang buy pag confident ka sa iyong analysis. So, that's my observation sa gold. Kapag nag-breakout, okay, and then, yung oras is 9 p.m. Philippine time. So, malaki yung probability na tataas pa yung presyo. So, marami yung mga buyers at this moment. Kaya nakita ninyo guys, all blue tayo ngayon. Okay? So, yan yung mga experience natin sa pag-practice. And then, pag nakita niyo na nag-profit lahat ng mga entries, so, i-close all agad, no? Para hindi na mabawi ng market. Kasi, pag nag-trade ka ng trade, so, hindi mo masiguro na panalo ka. Okay? So, para secure yung profit, lahat ng mga profit na trades, i-close all positions. And then, i-shut down yung MT5 para hindi ka na mag-trade ulit. Okay? Secured the profit first. Okay? So, that's my trading plan. Dapat mag-start mag-trade alas 9 ng gabi. And then, hintayin ma-break out yung support or the resistance. And then, pwede kang mag-entry ng multiple. Okay? And then, pag nag-profit, i-close all positions para secure na yung ating profit. And then as you can see, all blues, lahat yung ating entries. Okay? And then, wait for the next day na naman bago mag-trade. So, that's my advice for the beginners kasi naranasan ko na yan, no? Pag matagal ka sa nakababad sa chart, no? Kahit profit ka na, may tendency na maubos pa rin yung profit mo kasi nagtitrade ka pa rin na nagtitrade. Okay? So, dapat hindi maging greedy sa market. So, kung ano lang binibigay ng gold sa iyo na profit, so, yun na yun. So, wait for the next day bago mag-trade. Okay? So, that's my advice. So, again,
itong strategy na to is it's not advisable sa mga beginners. Okay? Kasi napaka-risky ang ganitong strategy. Pero kung confident ka na at saka matagal ka nang nagte-trade, pwede mo tong gamitin. Okay? So, sa baguhan, I suggest na 1 and 3 at a time. Okay? Huwag nyo gayahin yung ginagawa ko na tad-tad ng buy or sell. Okay? Kasi, feeling ko talaga na parang kabisado ko na yung movement ng gold kaya napapa-multiple entries ako. Pero hindi ko pa to na try sa live account kasi sabi ko nga minamaster pa natin yung strategy. Okay? So, hindi tayo papasok sa live account kung hindi natin ma-master yung strategy. Okay? So, that's all for tonight, guys. So, thank you for watching. So, if you like my content, please do like or click the like button. And then, paki-share sa mga friends sa gustong matuto ng trading. So, again, this is a long-term investment, no? Hindi ito pang madaliang hindi pang madalian na pangpayaman. Okay? So, ginagawa natin ito, guys, para meron tayong extra income in the future. Okay? So, walang assurance sa trading. Kaya, sa ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyo, guys, na walang assurance sa trading, no? Saka, may tendency na maubos yung capital. Kaya, I suggest na pag-aralan muna yung pinaka-basic sa trading. Maraming mga tutorials sa YouTube. Okay? And sometimes, meron din akong ginagawang content na makatutulong sa inyo, guys, no? So, ayun lang. So, thank you for watching. Bye-bye.